Meron po siyang young couple with 2 kids, 11 years old and 4 years old, about to break up. Talaga po maghihiwalay na. But the good Lord has spoken to them through this family catechesis using liturgical Bible study. It so happened na yung Aguiles family na nagbigay po ng liturgical Bible study last October 23 ay napanood nila. At magmula po noon, ginawa nila as a family itong liturgical Bible study. And their family was never the same as before. Ngayon po, sila po nagka-testimony kung anong ginawa ng liturgical Bible study sa buhay nila bilang isang pamilya. Pinagsama-sama sila sa salita ng Diyos. At yon ang kanilang binding point ng mag-asawa at ng mga anak. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Arlo Yap, SVD ng Christ the King Mission Seminary. Welcome po sa Family Catechesis using Liturgical Bible Study. Sa araw po ito, tampok sa ating Christ the King Feast ang Family Antonio. Tunghayan po natin sila sa araw na ito. Ako po si Brother Manny Antonio ng Ways of Love. Ito po ang aking asawa, Sister Jenny po. aking panganay po, Carlo, ang aking pangalawang anak, Paulo, aking pangatlong anak. Franco, Kami po ay mga miyembro ng Oasis of Love. Ang facilitator po namin ngayon ay ang aking panganay, si Carl. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, Jesus, Ikaw lang po ang hari ng aming pamilya, Panginoon. Hinihiling po namin na Ikaw ang maghari sa amin. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu Santo upang gabayan po kami sa pag-aaral ng iyong salita ngayon, Panginoon. Naway, huwag lang po sana namin maunawaan ang inyong salita, ngunit higit sa lahat, ito ay aming isabuhay at ipamahagi sa aming kapwa. Ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Okay, Paulo, ikaw yung magbasa ng gospel natin ngayon. The Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, Lord. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him, and he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. A stranger and you welcomed me. Naked and you clothed me. Ill and you cared for me. In prison and you visited me." Then the righteous will answer him and say, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and you gave me drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? Did you see you ill or in prison and visit you?" And the king will say to them in reply, "Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me." Then he will say to those on his left, "Depart me for I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. A stranger and you gave me no welcome. Naked and you gave me no clothing. Ill and in prison and you did not care for me. Lord, when did we see you hungry or in prison and not minister to your needs?" He will answer them, "Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me. And this will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life." The Holy Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ. Franco, verse 31. Sino daw yung dadating in glory? Ang anak ng tao. Ang anak ng tao. At Paulo, bukod dun sa anak ng tao, verse 31 pa din, sino yung kasama niya? Mga anghel. Tapos, Mommy, verse 31 pa din, saan uupo yung anak ng tao? Sa trono ng kaluwalhatian. Okay. Daddy, verse 32 naman, sino yung mag-a-assemble sa harapan ng anak ng tao? Lahat ng tao. Lahat ng tao. At verse 32 pa din, Franco ulit. Ano yung gagawin niya doon sa mga nasa harapan niya? Titipon. Tapos ano yung gagawin niya nga doon sa magtitipon? Sila'y pagbubukod-bukurin niya. Pagbubukod-bukodin niya. Saan inihambing yung pagbubukod ng mga nasa harapan niya? Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa Tupa at kambing. at mga kambing. Tulad ng paggawa ng isang pastol sa tupa at Mga kambing. Tapos, Daddy, verse 33. Saan niya daw ilalagay yung mga tupa? Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. So, yung mga kambing daw sa Kanan, kanan, kaliwa niya mga kambing. Yung mga kambing. okay. Tapos, verse 34. Ano yung sasabihin niya dun sa mga nasa right? Paulo. Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, pag sinabing foundation of the world, Franco, verse 34, kailan pa nagsimula yun? Foundation of the world. World pala. Mula pa nang likhain ang Sanlibutan. So, nung unang-una pa. Hmm. So, yung i-inherit daw nila, ginawa yun noon pa. So, hindi lang noon, nung araw din yun, ginawa pa yun, Amen. Oh. noon pa. Tapos, verse 35, ano ba daw yung ginawa nila kung bakit sila mag-i-inherit noong inihanda sa kanila? Paulo. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. And a stranger, and you welcomed me. Naked, and you clothed me. Ill, and you cared for me. In prison, and you visited me. Okay. Tapos, Daddy, verse 37 naman. Ano yung isasagot noong mga righteous na tao? Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Verse 38, Kailan po kayo naging dayuhan sa amin at pinatuloy o kaya walang maisuot aming dinamitan? then ano yung magiging, Mami, ano yung magiging reply nung hari sa kanila naman? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinala. Verse 40, 40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. then Daddy, verse 41, ano naman yung sasabihin niya dun sa mga taong nasa kaliwa niya? Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y papasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Oh, Franco, verse 42, ano yung ginawa nila? Bakit gagawin sa kanila yon? Verse 42. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Then verse 43, Paulo. Ano yung ginawa pa nila kung bakit sila hindi makakatanggap nung regalo ng Diyos? A stranger, and you gave me no welcome. Naked, and
ill and in prison, and you did not care for me. Tapos, Mommy, ano yung magiging reply ng mga tao? Verse 44. Kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan? Then, Daddy, verse 45, ano yung reply naman sa kanila ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. At itataboy ang mga ito sa kaparusahan ng walang hanggan. Okay. So, yung gospel natin, dahil ang sineselebrate natin ngayong Sunday ay Christ the King. So, ito tungkol to sa pagdating ni Jesus sa mundo bilang Kristong Hari.